Dear Max FM with DJ Chinny. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa buhay natin, ang Diyos lamang ang nakakaalam sa bawat takbo ng ating buhay. Kaya wag sana tayong manghusga ng kapwa nating tao. Dahil parehas lang naman tayong mga tao. Ang Diyos lamang ang may karapatang manghusga sa atin. Dear Max FM, una po sa lahat, nais po kitang batiin ng magandang hapon sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Chini, sa totoo lang, isa po pala akong humahanga sa iyo bilang isang DJ. Napakaganda po talaga ng boses mo at nakaka-inlove. Isa pala akong solid tagapakinig ng inyong programa. Umaga pa lang, kinukuha ko kagad yung radio namin dahil ini-charge ko or chinacharge ko ito. Dahil sa totoo lang, para bang maiinis ako, Chin, pag hindi ko naririnig ang programa nyo, lalo na't pag lowbat na ang radyo namin. Kaya umaga pa lang, ready na ang radyo namin at naka-full charge na ito. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, advance ko na itong ino-on para hindi ako malilate pag magche-check attendance na. Minsan naman, nalilate ako, pero patuloy pa rin akong nakikinig sa programa nyo hanggang matapos na. By the way, Chin, tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Faye. Actually, first time ko po itong magpadala ng sulat sa inyo. Taga Malapatan, Sarangani Province ako. Sa hindi ko pa ikikwento ang buhay ko may asawa, nais ko pong ikwento muna ang buhay nung single pa ako. Taong 2005 pa lang yon, bata pa ako. Naninirahan pa lang kami sa bukid. Isang araw, may mga bata at mga pinsan kong pumunta sa bahay namin para ipasali nila ako sa laro nila. Sumama naman ako sa kanila at sobrang saya namin ng mga panahong yon. Dahil syempre bata pa lang kami. Lahat ng mga gusto naming laro, nalaro na naming lahat. Ilang minuto, hindi ko na malayang napapagod na pala ako sa kakalaro. Kaya ang ginawa ko, humiga muna ako saglit. Hindi ko alam, nung time na yon, nagpunta sa bahay namin ng lola ko. At nakita niya pala akong nakahiga. Hindi ko alam nang bigla siyang nagsabi sa akin na, "Anong nangyari sa'yo? Ba't ka nakahiga bigla? May sakit ka ba? Tingnan mo yung mga kalaro mo. Lahat sila naglalaro pa. Ikaw parang bigla ka yatang nakahiga dyan. Masama yan sa katawan. Bumangon ka dyan." Sagot ko naman sa kanya, Chin, okay lang naman ako la. At saka wala naman akong sakit. Ilang segundo dumating ang tatay ko. At sinabihan siya ng lola ko na parang may something sa anak mo. Dalhin mo kaya yan sa center at ipatingin mo sa doktor. Baka may sakit siya. Kasi bigla siyang nakahiga para bang nahihilo siya. Bata pa naman siya. Sabi naman ng tatay ko, Chin, maalam mo naman kapos kami sa pera. Wala naman kaming pera para ipa-check up siya. Sabi naman ng lola namin, sige, maghahanap ako ng paraan para madala siya sa center. Hindi porket wala tayong pera, hindi na tayo pwedeng makapunta sa center. Kaya dinala ako ng lola namin sa center, Chin. And to make the long story short, sabi ng doktor, humihina daw ang heartbeat ko. Kaya hindi ako pwedeng madalas mapagod dahil masama ito sa katawan ko. Chin, sa totoo lang, madalas naman akong nagkakasakit. Yun bang parang kulang ako sa iron sa katawan ko at vitamins. Kulang talaga ako sa sustansya. Kaya sa pag-aaral ko ng grade 1 until grade 6, madalas akong wala sa klase namin dahil absent ako ng absent.
Yun nga, dahil kapos kami sa pera, hindi ako madalas nakakapunta sa center para magpa-check up. Kaya minsan napapabayaan ko na lang ang health ko. At naisamar ka, bahala ko na lang ito. Isang araw, pumunta kami ng kapatid ko sa kapitbahay namin para maglaro ulit. Ang nilaro namin ay yung tinatawag nilang jackstone. Hindi ko alam, sumama na palang isang pinsan naming babae para sumali din sa laro namin ng kapatid ko. Pagdating namin sa bahay kung saan kami maglalaro ng jackstone, sabi ng kapatid ko, "Teka lang muna, wawalisin muna natin ang semento para malinis ito at dito tayo uupo." Kaya agad namang kinuha ng pinsan namin ang walis tingting para linisin ang semento na inuupuan namin. Sa isip ko, gustong gusto ko talaga na ako dapat ang magwawalis. Kaya sabi ko sa pinsan namin na pwede ako na lang ang magwalis. Sige na o. Pero ayaw niya itong ibinigay. Ayaw niyang ibigay. Sabi niya sa akin, ako na una kumuha nitong walis. Kaya ako lang dapat magwalis. Huwag kang mangialam kung kung ayaw mong hampasin ko ng walis sa mukha mo. Or ihahampas ko ang walis na to sa mukha mo. Kaya napaiyak ako, Chin, dahil wala akong magawa. Nagpatulong ako sa kapatid ko na sana'y ibigay ng pinsan namin ng walis. Sabi ng kapatid ko, siya na lang ipawalis natin dahil bata pa naman siya, kawawa naman. Pero nagmatigas pa rin ang ulo ng pinsan namin. Kaya paghawak ko sa walis, hindi ko aakalaing bigla na lang niya itong kinuha at agad niyang pinalo ang likod ko. At sobrang sakit talaga nito. Akalain mo, sa sobrang sakit, hindi ako makatayo ng maayos. Napakuba ako ng tumayo. Sa totoo lang, sa lakas ng pagpalo sa akin, may marka ang likod ko. At hanggang ngayon, meron pa rin sa likod ko. Kaya sa bawat taong nakakita ng likod ko, tinatanong nila ito, anong dahilan? Sinasabi ko naman sa kanilang rason kung bakit may marka ito. Nung time na yon, hirap na talaga akong huminga. At pakiramdam ko konektado ito sa puso ko. Dahil sa sobrang sakit ng pakiramdam ko sa katawan. Hindi na nga ako nakapagsalita at akala ko nung oras na yun, mamamatay na ako sa sakit. Kaya agad namang sumigaw ang kapatid ko, humihingi ng saklolo. Tulong, tulong, Nay, si Faye. Tulungan mo si Faye. Pinalo siya. Pagdating naman namin sa bahay, agad namang tiningnan ng nanay ko ang likod ko. Anak, ano to? Napano ka? Sinong may gawa niyan sa'yo? Sobrang galit na galit ang nanay ko nung time na yon, Chin. Kaya sabi ng ate ko, Nay, inagaw kasi nila ang walis kaya pinalo siya. Chin, gustuhin man ng nanay kong magsumbong sa tatay ng pinsan namin. Pero hindi niya magawa dahil nung panahong yun, para bang hirap silang makaintindi sa sitwasyon. Kaya ang ginawa namin, pinabayaan na lang namin. Pero na mapanahong yun, ilang araw na hindi pa okay ang katawan ko. Kaya sa rason siguro mas lumala ang pakiramdam ko sa katawan ko. Isang araw naman, sabi ng tatay ko sa akin, gusto mo bang sumama sa akin? Kukuha tayo ng tubig. Sige tay, sagot ko naman. Kaya agad naman akong sumama sa tatay ko. Meron kaming isang kabayo noon. Kaya sa oras na yon, nagsakay ako or sumakay ako ng kabayo namin. Pagdating namin doon kung saan kami kukuha ng tubig, hindi ko akalaing bababa na sana ako ng kabayo. Pero ang ginawa ng kabayo ay biglang tumalon. Para bang may kinakatakutan siya. Biglang napasigaw to. Kaya sa sobrang lakas ng paggalaw niya, ay nahulog ako bigla sa lupa. At alam mo, Chin, hindi ko alam nung oras na yon kung tinamaan ba ng dalawang bato ang dibdib ko or hindi.
Dahil napansin ko lang na may 2 bato pa lang. Kung saan ako nadapa, ay kinuha na agad ako ng tatay ko kung saan ako mismo nakadapa sa lupa. Doon sobrang galit na galit siya sa kabayo namin. Kaya ang ginawa niya, pinalo niya ng pinalo ang kabayo namin. Pag uwi namin sa bahay, umasa akong isusumbong ng tatay ko sa nanay ko ang nangyari sa akin. Na kapag nalaman niya, ito, umaasa din akong ipapahilot niya ako. Pero nang dahil siguro sa takot ng tatay ko sa nangyari sa akin, hindi niya ito nagawang isumbong sa nanay ko. Kaya nalaman na lang ng nanay ko ang nangyari sa akin nung dalaga na ako. Ako mismo ang nagsumbong dahil gusto kong malaman talaga ito ng nanay. Yung tipong taong pag may maramdaman akong masama sa katawan ko, agad ko itong isinusumbong sa mga magulang ko. Ako kasi yung taong matatakutin. Super nervyosa. Kaya nang nalaman ng nanay ko ang pangyayari sa akin, sobrang galit na galit siya. Pero wala din naman na siyang magawa dahil matagal na yun. At isa pa, nangyari na. Bigla ko lang naman naisip na baka dumagdag na naman ito sa health problem ko dahil sa nangyari sa akin. Hanggang taong 2017 naman, nag-transfer kami dito sa Malapatan, Sarangani Province para malapit na lang sa eskwelahan namin. Sa awa naman ng Panginoon ay natapos kong elementarya. Kahit minsan medyo nakakapagod mag-aral. Pero sa wakas ay nalagpasan ko naman ang lahat ng yon. Kaya hanggang sa panahon ng enrollment day na naman ay nakapagdesisyon din akong mag-aral ng first year high school. Kaya pumunta ako ng school para mag-enroll. Pagdating ko ng school namin, hindi ko akalaing para bang nafe-feel kong kinakabahan ako. Biglang kumabog ang puso ko at hindi ko alam kung ano or bakit. Pero isa ang naisip ko, baka may something sa akin sa pag-aaral kong yun or sa pag-aaral ko ngayon, sabi ko. Pero dahil hindi ko alam, binaliwala ko na lang to. Dumating ang first class na namin. Siyempre masaya dahil first class nga. First day, hindi mo pa mararamdaman ang pagod. Kaya patuloy pa rin akong nag-aaral. Hanggang dumaan ang mga buwan, patapos na yung first semester. Isang araw pagkatapos ng klase namin sa last subject namin, bigla akong naramdaman ng kabog ng puso ko. Para bang meron akong kinakatakutan. Pero ayun na naman, hindi ko alam kung bakit. Kaya sabi ko sa sarili ko, wala to. Okay lang to. Hindi ko alam, Chin, na napansin na pala ako ng teacher namin sa sitwasyon ko. Medyo napahiya ako tuloy. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako nagpahalatang meron akong nararamdaman. Pero ang totoo talaga, grabe yung dasal ko nun. Na sana'y magiging okay na ang sakit ng sikmura ko. O tiyan ko dahil hindi talaga ako makafocus sa klase namin. Kaya umiyak na lang ako ng patago. Sobrang naging emotional talaga ako nung panahong yun. Nakakawalang ganang makinig sa klase namin. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay namin, sinabi ko na naman sa nanay ko ang nangyari sa akin sa school. Kaya sabi niya, baka may ulcer ka kagaya ko. Dahil may ulcer nga din ang nanay ko noon, Chin. And to make the long story short, sad to say, hindi talaga ako nakapagtapos ng high school. First semester pa lang yon, nag-stop na ako sa pag-aaral dahil sa health problem ko. Kaya umiyak na naman ako. Naisip ko nung bata pa ako, gustong-gusto ko talaga makabawi sa mga magulang ko. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral pero hindi ko magawa. Kaya nung time na yon, grabe, paulit-ulit akong umiiyak. Chin, masasabi ko sa sarili ko na para bang wala nang pag-asa ang buhay ko. Dahil kahit anong gusto kong gawin sa buhay, hindi ko talaga magagawa. Kaya ang ginawa ko naman, nagstay muna ako sa bahay namin nang makapaghinga or makapagpahinga muna sandali. Pero
hindi ko naman sukat akalain na aabot na pala ng years ang pagstay ko kina nanay. Kaya ang mga tao sa paligid namin kahit ano na lang nasasabi nila nang dahil sa sitwasyon ko. Ang masakla pa dun, mga kamag-anak mo pa ang nagchichismis sa'yo. Kaya sobrang sakit sa part ko na ginaganon nila ako. Kung tutuusin naman, wala naman akong nagawang kasalanan sa kanila. Pero, ba't nila ako ginaganon? Kaya sobrang sakit talaga sa pakiramdam ko ang nangyari sa akin. Sa totoo naman, until nagdalaga na ako, marami pa rin akong nararamdamang sakit sa katawan ko. Ang dahil sa kapos talaga kami sa pera. Minsan na lang akong pumunta sa center para magpa-check up. May mga free check up naman minsan sa barangay namin. Pero ganun pa rin ang kalagayan ko. Kaya ang ginawa ko, patuloy pa rin akong nagstay kina nanay ko. May mga panahon namang bigla akong inaatake sa puso. Kailangan ko ang karamay para lang mailigtas yung buhay ko. Kaya ang rason na hindi muna talaga ako pwedeng mahiwalay sa mga magulang ko. Yung mga tao sa paligid namin, hindi din sila tumitigil sa pagchichismis tungkol sa akin. Sobrang sakit talaga sa part ko na ginaganon ako ng mga tao. Walang panahong hindi ako umiiyak. Kaya minsan, naisa sa Diyos ko na lang ang lahat. Dahil hindi naman nila alam kung ano talagang kalagayan ko. Dahil kung sila siguro ang nasa sitwasyon ko, malalaman talaga nila ang rason kung bakit hindi ako pwedeng maghiwalay sa mga magulang ko. Lahat ng nangyayari sa buhay ko'y pinapasa Diyos ko na lang. Chin, isang araw nga ay nagdasal ako. Nung time na yon, nasabi ko sa sarili ko na yun na ata ang time na parang mauubos na ang luha ko sa kakaiyak. Akalain mo, Chin. Simula umaga hanggang maghapon, grabe yung dasal ko talaga. Hindi ako tumigil sa pagdadasal na sana'y magaling na ako sa lahat ng nararamdaman kong sakit sa katawan ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ito na naman ako. Alam kong ikaw ang may-ari nitong buhay ko. Lord, your will be done. Ikaw na pong bahala sa akin. Kung kagustuhan mo man ang sitwasyon kong to, kunin mo na lang ako para hindi na ako mahihirapan pa. At ilang sandali pa ay humiga ako sa katre namin. Nakapagdesisyon akong humingi muna ako ng kapatawaran sa Diyos dahil baka ito na ata ang time na kukunin ako ng Panginoon. Tapos kung magdasal, nasabi ko na lang na sinusurrender ko na ang lahat ng mga struggles ko, mga paghihirap ko. At biglang gumana ang pakiramdam ko, Chin. Ilang segundo, pinikit ko pa ang dalaw kong mga mata. Hinihintay ko kung hindi na humihinga ang ilong ko. Dahil malalaman ko kung buhay pa ako or hindi na. Dahil, ayun na nga, kung humihinga pang ilong ko, it means buhay pa ako. Nasabi ko sa sarili ko. Pero pag hindi na, wala na ako. Pero nakakapagtaka. Akalain mo, nang dahil sa ginawa ko, parang gumaan ang pakiramdam ko. At para bang ang lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid namin na binaliwala ko na lang. Kaya simula nun, dun ako kumuha ng lakas loob. Nanalig at patuloy akong nagdasal sa Diyos. Noong panahong yon, marami akong hiniling sa Diyos. Sa totoo lang, kaya kaya ko namang maghintay anumang oras kung kailan sasagutin ng Panginoong Diyos ang inihiling ko sa Kanya. Ang ginawa ko dahil hindi ako pinayagan ng mga magulang kong magtrabaho sa bahay, naisip ko bigla na magbasa na lamang kaya ako ng Bible para nang sa ganon may silbi naman ako sa mundong ito.
At para naman may matutunan ako sa salita ng Diyos. Baka dahil dito may mga sagot sa mga problema ko. Hanggang sa marami na akong nabasang salita ng Diyos, doon ako nagsimulang kumuha ng lakas ng loob para naman hindi ako masyadong malungkot sa sitwasyon ko. Sabi ko sa sarili ko, gagaling na ako. Gumaling ako. Gumaling na ako. Ito ang lahat ng nararamdaman ko sa katawan ko. I declare makakamit ko ang complete healing galing sa Diyos. At isa sa nabasa ko sa KJV Bible sa 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hindi pala natin alam na lahat ng mga pinagdadaanan natin, lahat ng mga paghihirap natin ay mas matututo pa pala tayong bumangon. Higit sa lahat, kailangan muna nating pagdaanan ng mga kailangan nating pagdadaanan sa mundong ito bago tayo papunta sa anong second step na naman ulit mararanasan ng buhay natin. Andiyan ang Panginoon na gumagabay sa atin araw-araw. Hinding-hindi niya tayo pinapabayaan. Dahil makapangyarihan siya. Alam na niya ang lahat kung anong mararanasan natin sa mundong to. At lagi nating tatandaan na hindi ipaparanas ng Panginoon sa atin ang mga bagay na hindi natin kaya. Sa ngayon, Chin, sobrang na-bless talaga ako and I'm so grateful na tinutupad ng Panginoon ang mga hiling ko sa Kanya. Kaya sa mga taong kagaya ko, kung anumang pagsubok na darating sa buhay nyo, kapit lang kayo sa Panginoong Diyos. Huwag niyong pakinggan ang mga taong masasama lang ang sinasabi nila sa iyo. Dahil ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam sa buhay natin. Sa ngayon, ang lahat ng nahihiling ko sa Panginoon noon ay nabigay na niya sa akin ngayon. Kaya sa mga taong gaya ko, anumang status or sitwasyon ng inyong buhay, ang tanging gawin niyo lamang ay sa Diyos na lamang ang lahat. Actually, itong sulat ko, Chin, silbing testimony ko sa lahat ng mga tao. At dito ako kumukuha ng lakas ng loob na wag mawalan ng pag-asa. Dahil kaya niyang ipakita sa atin ang milagro na hindi pa natin nakikita sa buong buhay natin. Sa ngayon, Chin, grabeng pasasalamat ko sa may kapal. Dahil kaya niya palang ibigay lahat ng mga kahilingan natin. Basta't sangayon sa kanyang kagustuhan. At syempre dapat nating paniwalaan ang lahat ng ating kahilingan. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. And for me, sabi pa ng salita ng Diyos, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Kaya this afternoon, gustong gusto kong i-proud si Lord sa buhay ko as a personal savior ko. Chin, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Pasensya na po sa kahabaan ng aking sulat. May part 2 pa pala ang story kong ito. Ito po yung story ako simula bata hanggang dalaga pa ako. Sa susunod na lang po yung kwento ng love life ko. Sa lahat ng nakikinig ngayon, advance Merry Christmas po sa ating lahat. More power to your station, Chin. God bless always. And please play my requested songs. God will make a way. Pagsubok. And I Wanna Grow Old with You by Westlife. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, Faye. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.